Kasi sa gabi lumalamig pa rin. So, nilabas ko na to actually. And then, lumamig na naman, naiwan overnight. Ayan, oh. Natuyo sa lamig. Tapos, init, lamig, init. So, ang pang. Hello guys! So, this morning, ngayong tanghali, ang gagawin ko is stew meat yung gagamitin ko kasi wala na ako ibang meat. And ima-marinate ko lang siya sa... Ito guys, yung ginagamit ko na parang soy sauce is Amino's Alternative All-Purpose Seasoning with soy protein. Ayan. So, ang ginagawa ko, parang ano to? Parang, ano? Bistek. Pero, so, marinate lang natin ng konti. And then, lagyan natin ng, syempre, lemon. Kasi wala tayong kalamansi dito. Lagyan natin ng lemon juice. Okay. Tapos, lulutuin natin siya ng matagal. Kasi ano to, stew meat. Yung cut niya talaga is, talagang tough siya. Hindi pwedeng madalian. Inalagyan ko rin siya ng mushrooms. Kahit na may soy sauce, nilagyan ko pa rin siya ng konting asin. Kasi iba yung flavor ng asin. Pink salt yung gamit. And also, paminta, mga kahingal. So, yan. So, parang magiging bistek to, ano. Ayan. Tapos, hahaluin natin. And then, lulutuin na natin. Since matagal siya, guys, maluto. Abot to mga 3-4 hours ko siyang papakuluin before ko ilagay yung mga gulay na ilalagay natin. So, hello guys. Welcome back. So nga pala, so habang nagluluto ako. Marami nagtatanong sa inyo, 'di ba? Nagpaputol kami ng puno, pero nakalimutan kong banggitin kung magkano yung paputol kasi bago kami magpaputol, muna kami, kumbaga nag-canvas kung sino yung mas mura. So, yung una naming kinanvasan o yung una naming kumpanya na pinagtanungan is ang quote niya dun sa amin sa likod is $750 or more daw, depende, baka meron pa silang makita na siguro sira na puno, marami pang ikakat. So $750 isang puno. So ngayon sabi ko sa asawa ko, ba't hindi tayo tumawad? Kasi parang siguro parang set na siya na yun na. So sabi ko mag-canvas tayo, sabi ko, at saka tatawad tayo. So parang tinawagan or nakausap niya parang kung bababaan yung presyo, hindi raw. So hindi. So sabi namin, okay, sige, ano. Tsaka ang tagal pa, mga 3 months pa bago maputol. Eh dito nga pag may puno ka, guys, si Manong din. Tapos nung nag-canvas kami, syempre binisita muna yun, titingnan muna ako, estimate. Tapos si Manong, nakita ni Manong, sabi niya yung kanya rin daw, nagpa-estimate din daw siya. Parang the same or more kasi mas malaki yung puno ni Manong dito sa harapan. Yun sa amin sa likod. Tapos ang tagal pa. Kasi dito guys, dapat, gaya nung nangyari dito sa kapitbahay namin, sa harapang bahay, yung puno niya, naputo yung sanga kasi may bagyo. Ang nangyayari, nabagsakan yung bahay, yung kapitbahay sa harap. Sa tagiliran yung bubong. So, hindi ko alam kung ano naging arrangement nila. Ang nangyayari, pinaputol na rin ni Manong. So, siguro nagastos siya doon ng kaunti kasi yung alulod hindi naman wasak na wasak. Pero syempre, pag nabagsakan kasi ng puno, may damage yun. Siyempre, babayaran mo yon or ng insurance mo or something. So, may ano ka pa, babayaran mo. Halimbawa, puno ni Manong, nabagsakan tong amin. Si Manong magpapagawa. Ganun. Insurance, kung meron siyang insurance. Ganun. So, parking kasi yung likod namin. So, pag may nabagsakan doon, na sasakyan, kami yung papagawa. Ang laking gastos, ang laking hassle. So, paputol na yan. Patrim na para, para iwas sa ganun. So, kaya,
Yung kapitbahay namin, nagpaputol siya mga 2 months ago. So, sabi ko nga sa asawa ko, gusto ko na rin paputol tong amin. Tapos, buti si Manong, pinaputol na tong side namin kasi yung kalahati nito amin, kalahati kanya. So, syempre, pag pinaputol niya yung side namin, matitrim na rin. So, kasi palagi guys dito na especially springtime, malaging maulan, mabagyo. So, yun, ang dahilan. Ang binayaran namin sa paputol sa puno, actually mura na yun guys, is $450. So, magkano yun? Mga 22,500, mga ganun more or less. So, ganun guys, isang puno yun. Hindi pa yung pinutol, ano lang yun, trim lang ng mga sanga, mga nabubulok na branches. Kasi pag nabubulok, madali na yung, na yun lalaglag na anytime. Malalaki, tsaka mataas. So, kailangan na talaga siyang i-cut. So, yun ang nangyari. So, yan guys, yung ating bistek. Luto na siya, pero gusto ko yung malambot na malambot pa. Medyo may chewy pa siya ng konti. So, lagyan natin ng patatas. Ayan. Tsaka malasa siya kasi nung lemon. And, yung baby potatoes. Kaya hindi ko na kinat. Alright, so hayaan lang natin siya na kukuto-kuto hanggang maluto yung ating patatas. Alright. Nilagyan ko pala siya ng isang buong onion. Hindi ko alam ba't hindi ko siya nilagyan ng bawang. Basta onion lang. And masarap siya guys. Lalagyan din natin ng mushroom. Sabi nila, ganito lang daw yung paglinis sa mushroom. Huwag niyo siyang ibababad sa tubig kasi maluluno. Naglalaro ng hide and seek yung mga bata. So yan, ganyan lang. Ito yung damp na paper towel or cloth yung gamitin nyo. Then, naspo lang. Punas-punas lang. Lubog na natin sa ating bistek. Alrighty. Mahilig kami guys sa mushroom. So, perfect yan. Charan. Yan na. Yan guys. Luto na. Yummy bistek with halo-halo. Ngayon lang palagi kong sinasabi, iba-iba tayong magluto. Merong iba na ibang luto, merong iba ring magluto. So, lumabas muna tayo. Yan guys, yung ating second garden. Meron ako dong 2 container. Kasi hindi pa naman siya din ready. Tapos, chine-check ni Ben yung kanyang ibon. Ano to guys, mga 1 week lilipad na to. So, hindi ko lang kung nakikita nyo. Kasi, tinakpan namin ng maigi dahil si Bebang baka kaluwitin. So, nilagyan namin dito sa taas. Para yung mommy bird, dito na lang siya. Hindi siya makuha ni Bebang. Hindi nga alam ni Bebang na nandito to. Basta naririnig niya lang, pero... Okay, so yan. Si Ben. Munti ko nang tawagin Bebang. So, niligay ko dito sa baba yung strawberries. Ayan. So, dito ko muna nilagay yung ating mga strawberries. Yung iba namumulaklak pa lang. Saka na ako guys tag dito. Saka na tayo magkakaroon ng spring garden tour kasi hindi ko pa naiilatag lahat ng ating mga halaman. Yes, Ben. Si Ben, chine-check na to palagi. So ito pala yung puno, kita niya maaliwalas na. Oh. Hindi na gaya dati, parang basta konting hangin lang may babagsak na hindi mo alam, pati yung sirang puno, yung kinain ng woodpecker. Maano na yun konting lang, laging may pumapatak, palagi nakatusok sa garden. Or basta humangin na umaalis na kami kasi may babagsak, ganon. Kasi nga, yung iba, gato na. So, tingnan nyo naman ngayon, super ganda na ng garden. Ang garden. Super clear na yung puno. Ayun, tinanggal yung mga bulok. Ano yung aking niligay ko dito yung strawberries. Kaya lang merong ito merong mga tumutubo na galing doon sa puno. Tinatanggal ko to. Ito may mga bunga rin to. Ayan. Tsaka ito 2 to. Okay. So yan. Ito yung finished compost na tinarabaho ko kanina. Tapos andito pa yung isa pa. Tinatakpan ko. Tapos ito pa yung isa pa.
Okay, ayan. Hahaluin ko or yung iba dyan tapos na. So, ililipat ko siya dito. Alright, tapos ito yung finished compost. Ang ilalim niyan, kalahati nito ay wood chips yung nilagay ko. Tapos ito rin, kalahati wood chips. Kasi sa gabi lumalamig pa rin. So, nilabas ko na to actually. And then, lumamig na naman, naiwan overnight. Ayan, oh. Natuyo sa lamig. Tapos init, lamig, init. So, ang pangit ng mga halaman pag ganyan. Okay. So, meron pa ako actually yung ita-transfer. Okay, na mga kaya nito okra. Kailangan ko siya ilagay sa individual na nalalagyan. Oo, si Bebang. Alam niyo guys, kaya yan agad chine-check niya dito. Kaya pumapasok yan sa greenhouse agad kasi dati dito namin nung nirescue namin yung mga ibon, dito namin unang nilagay yung ibon. So, akala niya andito yung ibon. Tsaka, may mga damo dito na gusto niya. Mangain siyang damo. Pero, tingnan niyo kung saan pupunta yan. Huh? Mama. Yeah, there are birds there too. Yes. What? Ano? Naku naman si Ben. Ay! Ano ba? Magpa-fire pit tayo ngayon? Naku. Oh, the ashes. We need to scoop it kasi we'll put it in the garden. Look in the bottom. Ay, there's a lot in the bottom for sure. Grabe! Ano, alam nyo kung ano yan guys? Blackberries. Tapos mayroon pa dito. Ayan pa. Ba't ibang bulaklak na itong isa na to? Ayan, blackberries yan guys. Ito yung tumubo. Nag-volunteer siyang tumubo last year. So, maliit lang siya. Siyempre, pag first year, hindi siya magbubunga. And then, pa second year, lagi ang blackberries. Nagbubunga na siya. And ito, this year, ayan na. Ito yung tumubo. Volunteer. And then, meron pa ditong tumutubong isa na bago this year. So, next year pa yan magbubunga. And then, ito, tumubo yata yung last year. Kaya ngayon may bunga na. Ganun yung ano niya, sistema ng blackberries. And ito naman, parang 3-4 years na to. Tapos siya nagbubulaklak na yung ating, alam ko ano to, beets. Okay, ito rin. Tapos ito naman yung bago nating, hindi ko na alam kung kailan ba to tumubo. Parang last year din to eh. So yan. So hindi ko alam kung magbubunga siya. Wala akong nakikitang sign na magbubunga siya. Ayan, oh, sobrang dami. Tapos, tingnan nyo. Lumakad na sa ilalim yung ano to, blackberry din yan. Blackberry plant. Psst. Psst. Bebang. 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 Ala, umalis na si Ben. Alright guys, let's try yung ating bistek na may mushrooms and patatas. Siyempre, kailangan natin ng kanin. Uy, tingnan nyo naman. Ayan. Sobrang lambot nito guys. Kasi mga 2 oras ko siyang niluto. Ang ginamit ko pala ay stew meat. Alright. Tapos, lagyan natin ng konting sabaw. Ito yung gusto asawa ko yung tuyo. Kaya lang si daddy, sa labas na siya kakain kasi nga meron siyang appointment. Ano yung yearly, meron siyang gano'n. Meron kaming gano'n. Ako tapos na ako. Ayan na mga guys. Ang ating bistek. Alright mga kahingas. Ayan na. Ang ating bistek na masarap. Mag-prepare lang ako and I'll be right back guys. Ano? Kung may narinig kayong ingay, yung ano yun, yung ano to, washer. So, umpisa muna natin sa ating steak. Hindi, steak. Ano to, stew meat yung ginamit ko kasi wala na ako ibang klaseng meat. Wow, gatong-gato. Super yummy. Uy. Ang pest control, merong dumating. Kasi paborito namin ng mushrooms. Halos lahat ng lutuin namin ng mushrooms. Kapag meron kaming mushrooms.
Palagi itong kasama sa grocery list ko. Nasa siyang baka rin. Ay, mga vegetarian. Ano yung ginagamit niya na pampalasa. May lasa din siyang meat. Ano siyang beefy flavor. Ooh, yumminess. So, ang tawag ko dito ay bistek kasi pwede nga adobo kasi ganito rin yung halo ng adobo. Tsaka yung paraan. So, adobong baka. Pero ibang cut yata ng baka yung ginagamit pang bistek. Pero para sa akin bistek. Kasi lasa siyang bistek. Ang sarap. OMG. Ayan. O, diba? So, kita nyo na. Medyo kita nyo na ang ating pagkain. Talagang ganito talaga pag amateur na mukbanger. Nakikimukbang lang. Alright. Medyo nilagyan ko siya dito ng paslan para kita nyo yung kinakain. Masarap siya mga besh. At sobrang nagustuhan nila yung pansit na puti. Alam nyo guys dito, ang pansit, hindi dito uso yung mapula ang pansit. Ako rin, hindi ako nagluluto ng pansit na mapula. Dahil feeling ko, parang mukhang maalat. Yun yung ayoko ng pansit na mapula. Gusto ko yung puti. Tsaka sanay na ako dito. Pagpunta kayo sa Asian store, ang pansit nila is puting-puti. Yung halos pero malasa. Nagustuhan nila. Ang gusto niyang tikman is, meron daw siyang matikman na Filipino food na akali. Filipino foods na meron daw pinya. So, hindi ko guys alam kung adobo ba yun na may pinya. Sabi ko, naku, hindi pa ako nakapagluto nun, so baka itry ko yon yung may pinya. Siguro adobo yung sinasabi na may pinya. Parang matamis. Ano kaya? Hindi ko alam kung baboy or chicken. So, yun naman yung Tsaka isa pang paborito dito is macaroni salad. Yun yung palagi kong niluluto. Macaroni salad, lumpia, at saka Shanghai flan. Yun yung mga paborito nila dito na Filipino foods. Alright guys, so thanks for watching our vlog for today. And sana enjoy nyo ang video na ito. And sana may natutunan kayo. And abangan nyo yung ating spring garden. Baka next week na lang yun kasi
hintayin ko pang itanim bago tayo mag garden tour for spring. And see you guys on the next vlog. Be yourself, be natural. Have a wonderful day. Bye!